Maganda nga ang umpisa ng SMB ngayong All-Filipino Cup dahil nagsunod-sunod nga ang panalo nila sa mga naging laro nila. Pero nasa may 13 man lamang ang lineup nila ngayong conference. At gaya pa ng isa nilang star player na si Jericho Cruz na may sore eyes pa, kaya't hindi pa siya nakakapaglaro ngayon. May 2 roster spots pa nga ang SMB para kumuha ng mga free agents upang makumpleto nila ang kanilang roster. Kaya't narito nga ang mga free agents na pwede pa nilang kunin upang makumpleto nila ang 15-man lineup nila ngayong Philippine Cup. Top 5, Mac Bello. Si Bello nga ay wala pa ding team ngayon sa PBA. Matapos nga itong ma-wave ng rain or shine last PBA season, ay hindi na nga siya nakabalik ulit sa PBA. Pero naglaro naman ito sa Zamboanga Valientes sa 2024 The Asian Tournament. Kaya't kung nais ng SMB na subukan itong si Mac Bello, ay pwede nila siyang kunin ngayong All-Filipino Cup. Si Bello ay nag-average ng 3.4 points, 2.4 assists, 0.3 blocks, 32% 3-point shooter, at 33% free throw shooter sa kanyang last PBA 48 Philippine Cup. Panoorin natin ang maikling basketball highlights ni Mac Bello sa PBA kung may maitutulong pa ba siya sa SMB. Top 4, Larry Muyang. Si Muyang nga ay currently naglalaro ngayon sa MPBL para sa Pampanga Giant Lanterns. Kahit na under contract pa nga siya sa mother team niya sa PBA na Phoenix, ay talagang tumuloy pa din siya dito. Kaya't ngayon nga ay naghahabol ang Phoenix sa kanya at maaari siyang magaya sa former player ng SMB na si Kit Jimenez na maban sa PBA dahil sa breach of contract na ginawa nila. Pero kung maiisipan ng SMB na kunin si Larry Muyang sa MPBL at bumalik sa PBA, ay baka hindi na nga ito maban sa PBA. Uma-average si Larry Muyang ng 2.8 points, 1.8 rebounds, 0.3 assists, 21% 3-point shooter at 40% free throw shooter sa kanyang last PBA 49th Commissioner's Cup. Panoorin natin ang pinaka-latest basketball highlights ni Larry Muyang sa MPBL kung gaano nga ba kagaling ang big man na to. Top 3, Alin Bulanadi. Si Bulanadi nga ay isang sharpshooter na player at dati na din siyang naglaro para sa SMB. Pero nang naglaro pa siya dati sa SMB ay bata pa nga lang siya at hindi pa gaanong consistent ang laro niya kaya siya tinrade dati ng SMB. At ngayon nga ay isa na din siya sa mga veteranong players ng Northport Batang Pier. Pero inilagay nga siya ng Pangasinan Heatwave sa kanilang reserve list para sa 7th season ng MPBL. Kaya't ang ibig sabihin nga nito ay maaaring hindi na i-extend ng Northport ang kontrata niya ngayong conference. At dito nga ay pwede siguro namang isign ulit ng SMB directly si Bulanadi kung bibitawan na talaga siya ng Northport bago ito tumuloy sa MPBL. Si Bulanadi ay nag-average ng 6.4 points, 1.3 rebounds, 0.3 assists, 0.2 steals, 42% 3-point shooter at 57% free throw shooter sa kanyang PBA 49th Commissioner's Cup. Panoorin natin ang mga pinaka-latest basketball highlights ni Alin Bulanadi sa Northport kung gaano nga ba nag-mature ang laro niya kumpara dati.
Top 2, Gio Halalon. Si Gio nga ay hindi naglaro last Commissioner's Cup para sa Northport. Ito nga daw ay dahil nagpapahinga at nagpapagaling sa kanyang natamong injury noong Governor's Cup. Last conference nga ay may rumors nga na gusto siyang kunin ng SMB sa lineup nila sa PBA playoffs. Pero hindi lang ito natuloy dahil nalaglag nga ang SMB sa Commissioner's Cup playoffs. At ngayong All-Filipino Cup nga ay inilagay pa din siya ng Northport sa kanilang lineup. Ngunit, mag-expired na nga daw ang kontrata niya sa Northport this August. At kung wala na ngang balak i-extend ng Northport itong si Gio, ay pwede na nila siyang i-waive at isign agad ng SMB ngayong conference. Si The Cyclone ay nag-average ng 7.5 points, 3.8 rebounds, 4.5 assists, 1 steal, 25% 3-point shooter at 85% free throw shooter sa kanyang last PBA 49th Governor's Cup. Panoorin natin ang maikling basketball highlights ni Gio sa Northport kung pwede nga ba siya sa sistema ni Coach Leo Austria. Top 1, Greg Slaughter. Wala ngang team ngayon na pinaglalaruan itong si Greg Zilla. Matapos nga hindi sila magkasundo sa hinihinging kontrata ng kampo niya sa Cebu Classic, ay hindi na nila ito kinuha. At sa PBA naman ay isa pa din siyang restricted free agent dahil nasa may Northport pa din ang rights niya. Pero ayon nga sa isang source na to, ay susubukan nga daw ng SMB management na kontakin ng Northport para i-release ang rights niya at maisign nila ngayong conference upang mabuo ang pinakamalaking PBA Twin Towers nila ni GMF. Nag-average si Greg Zilla ng 15.7 points, 9.8 rebounds, 2.3 assists, 1.1 blocks, 67 field goal percentage at 80% free throw shooter sa kanyang last 2024 MPBL 6th season. Panoorin natin ang mga naging best game highlights ni Greg Slaughter sa MPBL kung matutulungan nga ba niya ang SMB ngayong conference. Ito ang mga top free agents na maaaring kunin ng SMB ngayong PBA All-Filipino Cup. Sa tingin niyo mga kababos, sino sa mga free agents na to ang makakatulong talaga sa SMB ngayong conference? I-comment niyo na po yan sa baba.